of God. Because that group, the group that cannot hear is not of God. Yung hindi makarinig ng tinig ni Lord, walang kakayahan na hindi si Diyos. Ganun lang yung kasimple. Anong sabi si John chapter 8 verse 42 to 47? Tignan nga natin. Right? Punta tayo sa scriptures sandali. Jesus said unto them, if God were your father, kasi narito ang mga Pariseo, Saduseo, sabi nila, Diyos ang aming ama, si Abraham ay ama namin. At ang Diyos ang aming ama, in other words, yung sinasabi nila, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. 43. Why do you not understand my speech? Bakit hindi nyo naintindihan yung pangungusap ko? Bakit? Even because you cannot hear my word. You cannot hear my word. I cannot do anything about it. You cannot hear my word. 44. You are of your father, the devil. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Talon tayo sa verse 47. Ang sabi, malinaw na malinaw. In other words, in conclusion, ang sabi niya, he that is of God, heareth God's words. Ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. May kakayahan silang duminig. The Lord gives them ability to receive and hear the voice of God. Alright? Ye therefore hear them not. Ang sabi niya sa mga Saduseo, yung mga religyoso yan, yung mga nagbabasa ng Torah. ng Koral. Torah tuloy. Ye therefore hear them not, because you are not of God. Ganito na, kasimple yun, hindi nyo talaga maririnig. Wala kayong abilidad. Dahil yung lamang all dito sa Corinthians ay yung all na merong pandinig. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hallelujah. Merong mga nakasama dun sa all na matutulog, merong nakasama dun sa all na hindi na matutulog. Pero lahat sila ay revelated. Lahat sila ay nakarinig ng tinig ni Lord sa kanilang panahon. Sila ang aagawin. Sila ang pinagpahayagan. Sila ang nakarinig. Sila ang binigyan ng kakayahan ni Lord na makarinig ng kanyang tinig. Alright. Patuloy natin yung quote ng prophet, please. The group that can and does hear what the Spirit is saying, tuloy tayo ron, saying and receives the revelation thereof, is that group described in 1 Corinthians chapter 2, 6 to 16. Alright? They are the ones who have the Spirit of God. They are the ones that are born of God. They are baptized into the body of the Lord Jesus Christ by His Spirit. They are baptized with the Holy Ghost. Alright, so yung makakatanggap lang daw, ay siyempre yung may Espiritu, dahil yung Espiritu nagbibigay ng kakayahan eh. Yung born again lang, yun ang tunay. Kaya nga sabi ng ating propeta, anong tunay na tanda na ikaw ay may Espiritu ng Diyos? Pag kaya mong tanggapin ang mensahe sa iyong panahon. Pag kaya mong mag-amen sa lahat ng salita ng Diyos. Hindi pagka nag-speaking in tongues ka o nakakita ka ng pangitain o gumugulong ka sa seeg o, not that. But if you can receive the word, every word, yun ang patunay na meron kang Espiritu ni Lord. Pag kaya mo magpasakop sa salita ng Diyos, kahit gano'ng kalaki ang kailangan mo isakripisyo, talikuran, dahil natanggap mo ang Espiritu ni Lord, nakatanggap ka ng biyaya. Amen. Para makita ang kapahayagan ng salita niya. Amen. Iiwanan mong lahat. Masunod lang ang salita ni Lord sa buhay mo. Alright. So we are now living right now at the time
when this prophecy of death being swallowed up in victory will become history in a group of people that have the ability to hear the message of their age, where the all of this specific group of human beings will be changed from mortality to immortality. From terrestrial body, terrestrial ay yung makalupang laman. Right? Sulat niyo yun, terrestrial, ito yung makalupang laman. Will be changed from a terrestrial body into a glorified body. Yung glorified body naman is different from the theophany. Yung glorified body ay yung ating terrestrial na ginlorify. Alright? Makalupang laman, pero ito'y babaguhin at lalatuin ng Panginoon. Yun ang glorified body. Alright? So galing sa terrestrial, gagawin itong glorified body. Lahat ng mga may pandinig, lahat ng kasama doon sa special group na yun. Amen. Sila ang tutupad ng hula that death shall be swallowed up in victory. Amen. Tingnan niyo ito. Ang totoong makakaranas ng tagumpay na ito, yung rurok ng tagumpay ni Lord, ay yung mga taong dadat ng buhay dito sa huling panahon. Dahil sila ang tutupad nung hula sa Isaiah 25 that death will be swallowed up in victory. Amen. Kayo ang magiging pinakatagumpay ni Lord. Dahil lalamunin nyo yung kamatayan. Gagapiin nyo yung kamatayan sa panahong ito. Walang grupo ng tao, amen, na nakaranas ng ganito na sila'y hindi na masasaling ng kamatayan, kundi ang pinili sa huling panahon. Death doesn't have victory over them, but they will have victory over death. Tingnan natin sa 1 Corinthians 15, verse 25 to 26. 1 Corinthians 15, 25. For he must reign, the Lord must reign till he had put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is what? Death. Si Jesus ang tinutukoy. Maghahari daw siya hanggang sa ilagay na lahat ng kaaway niya sa ilalim ng kanyang paa. At ang pinakahuling kaaway na kanyang gagapiin ay ang kamatayan. Alright, si Lord daw yun, ha? Pero tignan natin kung paano tutuparin yan. Sa Romans 16:20, nasa ko ito nung nakarang Wednesday, but for the sake dun sa mga wala nung nakarang Wednesday, tignan natin kung paano matutupad ang scripture na yun. And this still is konektado pa rin dun sa Isaiah 25, verse 8. Death shall be swallowed up in victory. Sabi sa verse 20 ng Romans 16, sabi, and the God of peace shall bruise Satan. Anong hula dun sa Genesis 3:15? Amen? The seed of the serpent shall bruise thy heel, and the seed of the woman shall bruise the serpent's head. Alright. Alam natin yun ay patungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung woman's seed. At siya yung dudurog sa ulo ng serpente. Pero tignan natin kung paano niya tutuparin yun. At kailan niya tutuparin yun. Ang sabi dito sa Romans chapter 16, and the God of peace shall bruise Satan. Tama pa rin. Si Jesus, ang God of peace. Can you say amen? At kanya raw dudurugin si Satanas sa ilalim ng kanyang mga paa, hindi na magtatagal. Tingnan natin kung paano niya gagawin. Si Jesus daw ang gagawa nun, ha? At tinuloy ni Paul ang kanyang paglalantad ng hiwaga. Sabi niya, hallelujah. Bruise Satan under your feet shortly. Right? Your feet pala ang pagkakalagay doon. Hindi ko nabasa na maayos kanina. Amen? Yung paa pala ni Jesus ay yung paa nyo. At madudurog daw si Satanas sa ilalim ng paa ninyo. Hindi ba parang contrary, brother? Di ba sabi si Lord ang dudurog sa ulo niya? Eh, ba't ang sabi paa natin? Eh, yung paa niya, yun yung paa nyo ngayon eh. Well, nasaan si Lord? Nasaan si Lord ngayon? Nasa kanyang bride. Kailan mangyayari ito? Sa bride coming of the Lord. Ito na nga yung pinag-aaralan natin na rapture. Kasi nagkakamali ang marami. Kailangan magkaroon tayo ng balancing pagtingin dito. Kasi sabi nung iba,
Amen, kayo mga message believer, especially yung mga nandun sa denomination, at iba, minsan sumisilip-silip dito, hindi nila matanggap yung katotohanan na yung rapture ay nagsimula na. Naghihintay pa sila ng rapture doon sa, sabihin na natin, malapit na hinaharap. Hindi nila alam, nagsimula na yung cycle ng rapture. Because the rapture is a process. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Sabi ni Brother Branham, Jesus does all this as He descends. Amen. Yung tatlong yun ay gagawin ni Jesus sa kanyang rapture, sa kanyang pagbaba. Para rapture yun ang iglesia. At ang sabi, yung tinig ay, yung shout ay ang mensahe na naririnig nyo, na nagtipon sa atin, nag-ipon sa ating mga galing sa iba't ibang kalakaran ng buhay. Pero lahat tayo inipon ng iisang sigaw. Shout! Mensahe sa huling panahon. Yun ang pinagkakaisahan natin dito. Amen. Marami iba-iba ang ating pamamaraan sa bahay at lahat, ugali natin, pero meron tayong pinagkakaisahan, yung sigaw sa huling panahon. Kaya nag-ipon niya ng dahilan, kaya nandito ka. Amen. Hindi ka narito dahil kay sister o kay brother. Narito ka dahil may mensahe kang narinig. Sa kaluluwa mo, hinatak ka nito. Ang sabi sa panahon ng sigaw na yan, bumababa na si Jesus. Nagsisimula na yung rapture. Alright, so merong mga huli. Hindi nila matanggap. Ayaw nilang pumayag na may nagsimula na yung rapture. Kasi sabi nila, yung rapture pagka nag-crash na yung mga aeroplano kasi mga piloto yung mga Christian. At nagkabanggaan yung mga barko at nagkagulo sa EDSA. Dahil nagkabangga-bangga ang mga truck at lahat ng sasakyan. Dahil mayroong mga driver na Christian. Kaya sabi, hindi pa nagra-rapture. Hindi ba't mauulit ang sinabi ng ating Panginoon? Hinihintay niyo si Juan? Pinugutan niyo na ng ulo. Ginawa na ng lahat ng tao ang gusto nilang gawin sa Kanya. At ngayon, naghihintay kayo ng pagdating ni Elias. Dumating na siya at umalis. Dami naghihintay kay Lord Jesus nung panahon ngayon, hindi nila alam, papaalis na siya. Mga believers, mga Christian, mga may hawak ng Bible, mga saserdote, mga scholar, kumbaga, ng Biblia. Hindi na nakilala nung yung hula ay maging tao. Nung yung mga letra ay lumipat mula dun sa pahina patungo sa laman. Diyan na mo problema ang marami. Yan, amen, hindi lang tenga ang kailangan, mata rin. Kaya ang sabi ni Pablo, kayo ang aming sulat na nababasa at naririnig ng mga tao. Alam ng mga tao. Amen. Merong makare-recognize ng fulfillment ng Scripture. Merong hindi makare-recognize. Kaya sabi nila, hindi pa nagra-rapture. Meron namang sumobra. Ang sabi, tapos na. So we need to be in the middle of the road. We need to be balanced. Kailangan magawa nating i-divide ang salita sa tamang paraan, himayin ng tama. Sabi naman ng iba, noong 1963, nung bumaba yung anghel, amen, doon sa inyo nung ulap, dinampot si Brother Branham, sabi, dinampot na rin lahat, bale, ang lahat ng mga pinili doon at nagkaroon na ng meeting in the air. Amen, may ganyan turo. Kaya nga, pagdating nung nobyo, hindi na kailangang mag-communion. Kaya merong hindi na nagko-communion. Kasi sabi, doon sa, I think it was in John, sabi, paanong mangungumunyon kung wala ang nobyo? Eh, dumating na ang nobyo. Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Sabi, pag dumating na raw yung nobyo, hindi na kailangan yung komunyon. Yun ang sinasabi nila. Dahil nandun na yung nobyo eh. Diba? Kaya merong mga believer, nagsasabing mga message believer, hindi na nangungumunyon.
Hindi na naniniwala sa feet washing. Bakit? Dumating na yung nobyo. At sila'y nasa millennium na. At sila'y nasa eternity na. Diyos ko. But you see, natatawa tayo, but ang kaaway gano'n, it's either pakapusin ka niya o kaya ipalampasin ka niya. Amen? Bibigyan ka pa rin niya ng feeling na ikaw kasama pa rin, pero kapos, asa ka sobra. At least nandiyan ka pa sa tabi. What's that? Religious spirit. Yun yung mapandayang spirit. Ang pinag-aralan namin sa demonology nung last, Tuesday. Amen? Merong klase ng mga demonyo. At sabi, ito pinakamataas na uri ng demonyo. Na ikaw ay bibigyan ng pakiramdam na kasama ka pa rin, pero yung paniniwala mo ay naligaw na, namali na, nalihis na. At ang problema nung bibigyan kanya ng pakiramdam na ikaw lang ang tama, lahat sila mali. Di bali nang magkaroon ka ng epilepsy, kung anong mga sakit. Sabi, madaling alisin yan. Pero sabi, pag yung religious spirit ang tumapo sa iyo, abay, 5 times harder to deal with. Kaysa sa lahat ng klase ng espiritu. Kasi nagko-quote ka rin scripture. Mas malalim ka pa nga kaysa doon sa iba. Kaya lang kapos o kaya sobra. Pero ang bride, palaging bullseye. Bullseye. Alright, ang bride ganito. Oo, nagsimula na ang rapture, pero hindi pa lubos na natatapos dahil ang pagtatapos ng rapture ay ang pagpapalit ng katawan. Oo, dumating na siya sa anyo ng salita. Ang salita ang nagpahayag sa atin kung sino siya at kung sino tayo. Hindi yung katawan ni Jesus ang bumaba dito para magpahayag kung sino siya, but it was His Word. And it's the revelation of the Word na nagpakilala sa atin kay Kristo, at yung Kristong yun na nahayag sa atin sa pamamagitan ng salita ay ating sasalubungin sa himpapawid sa isang corporal body. So kailangan mahayag muna siya sa iyo dito sa pamamagitan ng salita. Makasalubong mo siya dito by the shout and by the voice and by the trumpet bago mo siya makasalubong sa kanyang corporal body. Pag di mo siya nakilala dito, di mo siya nakasalubong sa anyo ng salita. Pag di mo siya nakasalubong sa anyo ng nobya, hindi mo siya makasalubong doon sa himpapawid. So merong totoong sasalubong na Kristo sa atin na nasa corporal body. Yun din yung katawan na binangon niya muli at ginlorify. Yun din ang sasalubong sa atin sa himpapawid. Pero sa yugtong ito ay word pa lang ang nakikita natin. At siyang nagbibigay sa atin ng rapturing faith. Kaya kaya natin himayin ng ganito ang tungkol sa rapture kasi pinahayag niya ang hiwaga. At hindi tayo naliligaw, hindi tayo kinakapos, hindi tayo sumusobra, tama lang. So remember, ang tinig, ang shout ay ang midnight cry sa Matthew 25. Tama ba yun? 25 verse 4, I think it is. Basta dun sa parable ng 10 virgins. At yung voice is the same message in another stage. Ganun lang yun eh. Isang mensahe yun. Kaya lang, lumaon na. Nag-mature. Shout muna, naging voice, and then magiging trump. Yung trump ang sukdulan ng mensahe. Amen? Na siyang gigising dun sa mga patay. Alright? At magtitipon sa ating lahat. Alright? Yung voice actually is the voice of resurrection, sabi ni Brother Branham. Hindi ako magtutunan masyado niyan, but ang gusto ko lang ipakita sa inyo, nasa proseso na tayo ng rapture, pero hindi magtatapos na hanggat hindi napapalitan ang ating katawan. Okay? Hanggat hindi nasa swallow in victory ang kamatayan. Yun ang dulo ng rapture. Alright. Basa pa ako ng ilang. Basahin nga natin yung 1 Thessalonians and then we're going to close. But I would not have you to be ignorant, brethren. Verse 13 ng 1 Thessalonians chapter 4. Para makita natin. I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Alright?
Sino tinutukoy? Mga namatay kay Kristo, hindi raw patay. Sleep, natutulog. Right? That ye sorrow not, even as others which have no hope. Doon sa mga may mahal sa buhay na kinuha na ni Lord, huwag daw kayong malungkot ng gusto. Tulad doon sa mga walang pag-asa. Dahil kung yung mahal niya sa buhay ay sumasampalataya, hindi yung patay, tulog lang yun. Tulog lang yun. Eh, mas mabuti ang kalagayan niya kasi sa'yo hindi ka makatulog minsan. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which live in Jesus. Gusto mong pansinin nyo, hindi lang basta natutulog, kundi natutulog kay Kristo, kay Jesus. Bakit siya natutulog kay Jesus? Kasi namatay siya kay Jesus eh. Paano siya napunta kay Jesus? By one Spirit are we all baptized into one body, the Lord Jesus Christ. Alright? 1 Corinthians 12:13. Para ikaw ay mapakay Kristo, kailangan tanggapin mo ang Espiritu ni Lord. At ang Espiritu ni Lord, pag tunay na tanggap mo, ay hindi pwedeng tumanggi sa salita ni Lord. Dahil ang Espiritu ng salita ay isa. Alright? So kapag ikaw ay namatay na pinaniniwala mo yung mensahe sa iyong panahon, ikaw ay matutulog lamang kay Kristo. At ang sabi, yung mga, for we believe, sabi niya dito, that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So kung ikaw ay kasama doon sa natulog kay Kristo, ikaw ay dadalhin ulit ng Diyos, bubuhayin ng Panginoon. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain. So kailangan may mag-fulfill nito. Sinong nasa posisyon para mag-fulfill nito? Si Luther ba? Si Wesley ba? Mga Pentecostal ba nagdaan? Si Moses ba? Hindi na sila alive and remain. Yung mga bride ba ng mga 7 church ages, kahit yung mga namatay na natin, hindi sila mag-fulfill nitong parteng ito. Merong mag-fulfill nito. Naiintindihan niyo kung bakit buhay pa kayo ngayon? Merong kailangan mag-fulfill ng Scripture. And I'm claiming that Scripture. Ewan ko sa inyo, pero I'm claiming that. Dahil ito yung pinakamatinding tagumpay ni Lord. Kapag nilamon na ang kamatayan, amen, ang buhay ng Diyos. Hallelujah. We which are alive and remain. So this prophecy involves a people. This prophecy is a people. People will fulfill it. Yung mga buhay at nananatili unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Medyo ginawa ko ng konting interpretation yung nakarang Wednesday, but you can verify that. Amen. Hindi lang kayo buhay. Ang importante, manatili rin kayo. Kasi ang sa aming mga buhay na abutan ng rapture, pero wala sa dapat nilang kalagyan. Yung mga anghel na nahulog, ang sabi sa Biblia, yung mga anghel na umalis sa kanilang posisyon, sa kanilang pwesto. Kaya ngayon, fallen angel sila. Masasamang anghel na sila ngayon. Pero yung nanatili, ay nandun pa rin sa side ni Lord. Kakampay pa rin ng katwiran. So, importante na kayo'y buhay at the same time, nananatili. Nananatili sa katotohanan. Nananatili sa inyong posisyon. Nananatili kung ano ang tama. Alive and remain. Hallelujah. Unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Hindi nyo raw hadlangan yung mga natutulog. Sa ibang translation, hindi nyo uunahan yung mga natutulog. Bakit? Kasi ang sabi dito sa susunod, for the Lord Himself shall descend from heaven. Descend from heaven. Alala yung Acts chapter 1 verse 9. Hindi na natin bubuksan para hindi tayo magtagal masyado. Acts chapter 9 verse 11. Alala nyo yung umakyat si Lord? Nakatingin yung mga disipulos. At siya ay, umakyat sa langit. At siya ay nilamon ng ulap. At ang sabi ng dalawang anghel, nandun sa tabi nila, huwag kayong mamangha. Dahil yung Jesus na yun na nakita niyong umakyat, sa ganung paraan din siya babalik.
Alright. Connecta natin dito sa scripture na binabasa natin. For the Lord Himself shall descend from heaven. Pabalik na siya. Ang sabi kung paano siya umakyat, ganun siya babalik. Paano umakyat si Lord? May ulap na involved. Paano siya umakyat? May mga anghel na involved. Paano siya dumating 1963? May ulap na binuo ng mga anghel. Yung Jesus na nakita niyo umakyat, sa ganung paraan din bababa. Walang kamalay-malay ang sanlibutan, siya'y bumaba na ulit. Sa ganun din paraan. Amen. Kaya in-identify na ating propeta, sabi niya, iikot nyo ng pakanan. Tingnan nyo kung sino yan. Iyan ay ulo ni Jesus Christ, wigged. The supreme deity of Christ. The supreme judge. Coming down. Looking down on the body dahil meron ng katawan na pwede siyang babaan. The coming of the Lord. Kung paano siya umakyat, ganun siya bababa. Involve ang mga anghel. Amen. Kung di pa siya bumaba, sino nagbukas ng mga tatak? Walang ibang makapagbubukas kundi yung kordero lamang. Sino yung anghel na pupunta doon sa kwarto ng ating propeta? Amen. Tuwing ipapangaral niya, pagbubuksan niya ng selyo, kailangan bumaba yung anghel na yun, sabihin sa kanyang hiwaga, ang kordero lang ang pwedeng magbukas. Siya'y bumaba na may sigaw, may tinig, may trumpeta. Alright, naintindihan niyo na ngayon. Yan ang magbibigay ng rapturing faith sa inyo. Amen. Kaya kailangan kong sabihin ito. Kung kailangan ulit-ulitin ko, gagawin ko dahil umaasa ko, amen, na matatanggap nyo yung kailangang pananampalataya para makasama kayo dito. Mawala ng kabuluhan yung pag-amen nyo, pagtaas nyo ng kamay at lahat, kung hindi nyo matanggap yung revelation. Kung hindi maging malinaw na malinaw sa inyo. Because rapture is going to be a revelation to the bride. Kailangan mahayag sa iyo personally. Kailangan ipangaral sa iyo para ano? Para magkaroon ng tsansa na maihayag sa iyo. Lord Himself shall descend from heaven. Acts chapter 1, 9, 11. With a shout, Matthew 25, verse 6. Midnight cry. Panahon ng hating gabi, merong sigaw na narinig. Go ye out to meet Him. Yun yung mensahe. With the voice of the archangel. The voice is the voice of resurrection. Katulad ng tinig na bumuhay kay Lazaro. And with the trump of God. Yung trumpeta ay palaging nagsisignify ng isang mensahe ng pagtitipon. Ito magdadala sa atin dun sa wedding supper. Alright. And the dead in Christ shall rise first. Pansinin nyo, the dead in Christ shall rise first. At ito'y nilinaw ng scripture. Tiniyak ni Pablo na merong first dun sa dulo. In other words, mauuna silang bumangon. Gusto kong tingnan nyo ito mabuti. Amen, dahil isa ito sa mga hiwaga na pinahayag sa ating panahon. Amen, basta sinabi lang ni Pablo pero hindi niya piniliwanag ng gusto. Pero si Brother Branham, bumalik siya sa Matthew 27. Ang sabi niya, modern events made clear by prophecy. Diba? Inusisa niya. Pinakita niya kung paano si Jesus, amen, buhay na maguli at pagkabuhay na maguli niya, nabuhay din na maguli yung mga Old Testament saints. Ang sabi, lumindol at nabuksan ang mga libingan ng mga dating sumasampalataya. At sila'y nagpakita sa marami. Amen, kung gusto niyo makita, 27:52-53, hindi na natin bubuksan, pero nagpakita sila sa marami, mga glorified bodies. In-illustrate ni Barabana, parang kilala ko yun. Sabi niya, hindi ba si Abraham at si Sarah yun? Nagpakita sila. At naglinger sa loob, dito sa ibabaw ng lupa, sa loob ng 40 araw. At ang sabi ni Barabana, what's this? This is a prophecy again. This is a modern event, but this has become a prophecy.
Yung modern events na yun sa panahon ni Jesus ay naging prophecy. Amen. Para saan? Para sa panahon natin. Dahil kung anong nangyari doon sa unang pagkabuhay na muling yun, ay yun ulit ang mangyayari ngayon. Kaya ang sabi ni Paul dito, the dead in Christ shall rise first. Alright. Isipin nyo ito. Isipin nyo lang. Bakit ako naglilinggar dito? Sabi ko sa inyo, tutulungan ni Lord ang kanyang nobya na magkaroon ng sapat na pananampalataya. Sa amin ninyo at hindi, kailangan nyo humingi ng dagdag na pananampalataya. Aamin ako, kailangan ko humingi ng dagdag na pananampalataya. Kung di ako tutulungan ni Lord, hindi ako masasama sa rapture. I will be humble enough to say, Lord, help my unbelief, Lord. I believe, but help thou my unbelief. Lord, sumasampalataya na ako, pero kung meron pang dagdag, Lord, help me to have it. Dapat ganyan ang attitude natin, hindi yung ang pakiramdam natin, we're holier than thou, we're stronger than everybody else, we have a greater faith than anybody else. Amen. Dapat yung katulad nung tawag dito, centurion, Lord, I believe, but help thou my unbelief. Sipin nyo lang, kung merong 10 mga alam nyong mga believers na namatay, ay biglang dumating dito sa ating church. At inupuan yung mga baganting upuan dyan, no? Amen? Hindi nagbukas ng pinto. Amen? Bigla na lang umupo dyan sa bakanting upuan. Anong palagay nyo ang maidudulot nyo sa inyong pananampalataya? Amen. Marahil hindi makita ng mga hindi elected, pero ikaw elected ka. Kaya pinakita ni Lord sa iyo dahil gusto niyang tulungan ang iyong pananampalataya. I believe bahagi yan ng paraan ni Lord para matanggap ng kanyang mga pinili ang perfect faith, ang rapturing faith na yun. Marahil hindi lahat kailangan makakita ng ganun para magkaroon ng rapturing faith, pero merong ilan na kailangan makakita pa nun. At isipin nyo kung anong mangyayari. Amen. Our faith will raise to the roof. Kumbaga. Through the roof. Kaya no wonder, sabi ni Barbara, maghintay kayo sa panahon na yung mga himala at kapangyarihan ni Lord ay madedemonstrate sa isang mabilis na paraan. Bilis na panahon. Amen. Sa paraan na hindi pa nakita ng sanglibutan. Amen. You see healing. Amen. Iba't ibang mga brasong wala ay magkakaroon because the bride will speak things into existence. Hindi kaya yun yung panahong yun? Hindi ko sinasabing yun na nga, but I'm just showing you, amen, yung mga possibilities kung bakit pinangarap ni Barnabas namin ganito. And hindi kaya yung pagbuhay ng mga patay ay siya ring paglindol para lumubog ang California. At sa sobrang lakas ng lindol, mabuksan ng mga libingan ng mga natutulog kay Kristo sa 7 church ages. Kasi sa pattern, bago nabuksan ang mga libingan, lumindol muna, nagdilim, nagkaroon ng blood moon, nagdilim, nag-earthquake, nabuksan ang libingan. Hindi kaya ito yung malakas na lindol na sinasabi sa Biblia, sa Isaiah. Siyang tumutugon dun sa paglubog ng California. Siya namang magbubukas ng mga libingan. It's so possible. Kaya paglubog ng California, hindi magtatagal, ay kukunin na ng Diyos ang nobya. Because modern events is made clear by prophecy. The dead in Christ shall rise first. Alright, then, verse 17, we which are alive and remain shall be caught up. Doon galing yung salitang rapture. Raptor, galing yung salitang caught up. Amen. Together with them in the clouds. Una silang mabubuhay. Magpapakita sila sa mga believers. Hindi kailangan sa lahat. And they will linger maybe for 40 days also. And then, ang sabi, then tayong mga buhay na nanatili ay sama-samang maaagaw na kasama nila sa himpapawid, sa ulap.
upang katagpuin si Lord in corporal body. Yung ating Lord na nakilala sa Word dito sa lupa, ay ating sasalubungin sa kanyang corporal body. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. To meet the Lord in the cloud, the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, sabi sa verse 18, and in closing, comfort one another with these words. Comfort one another. Aliwin niyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito, ng katotohanan ito, ng pangakong ito. Kailan nyo kailangan ng kaaliwan? Hindi nyo kailangan ng kaaliwan pagka masaya kayo. Hindi nyo kailangan ng kaaliwan pagka paldo-paldo kayo, kumbaga. Lahat ay mabuti, lahat ay kaibigan nyo, negosyo ay booming, at walang sakit, malusog ka, at lahat. Paligid ay maginhawa, maliwalas, lahat ay maayos. Kailangan nyo ng comfort pagka kayo ay nasa distress. Pagka kayo ay nasa kabagabagan. Ba't mo ko inaaliw? Pag inaliw mo yung masaya, tatawa na, anong sabi mo? Hindi ko maintindihan yung sabi mo. Pero ang sabi dito, comfort one another. Bakit? Bakit? Anong sinasabi ko? Ang panahon ng rapture ay panahon ng kabagabagan. Panahon ng dakilang trouble. Kaya doon sa mga bride na hindi makalupang isip, na walang nakikita kundi judgment na lang napaparang dito sa ibaba ng lupa, ngayon ka sa balita, lahat napakasama ng balita. It's a time of trouble. Nabibigatan tayo, nahihirapan tayo sa sitwasyon sa sanglibutan. Pero pag nakakarinig tayo ng ganitong pangangaral, we are comforted. Dahil tayo ang pinatutungkulan, tayo'y naaliw. Tayo napapasaya, tayo nabibigyan ng pag-asa. Dahil nasa gitna tayo ng kabagabagan, but we are comforted by the Word, by the promise of the body change. So tandaan nyo yun. Yung all ay yung mga pinagpahayagan. Yung alive and remain ay yung tutupad ng kasulatan. Alright? At yung panahon ng rapture ay panahon ng great trouble. That's why the words, the preaching about the rapture is a great comfort sa mga tunay na believers. Doon sa mga nasusuya na sa katawang nito. Doon sa mga hindi na nag-e-enjoy sa sanglibutang ito. It's a comfort. Dahil ang ating puso ay nananabik na tayo mabihisa ng ating makalangit na laman. It's a comfort. It's a comfort. Amen doon sa mga, nakakaraos na lamang. Amen, ayaw nyo mag-compromise dahil tumatayo kayo sa kung anong tama, totoo at malinis. Amen, at ang buong mundo ay lumalaban sa inyo when you hear this kind of message. It's a comfort to you. Comfort one another with these words. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Faith upon faith upon faith. Amen. Anong klaseng pananampalataya ang kailangan natin para makamit natin ang pangakong ito? Oh, it's more than what you think, brother. More than what you think, sister. Kung ito lahat ay manggagaling kay Lord. Itong lahat ay siyang magbibigay. If you'll just listen with that ear of understanding, that ear of the Spirit, handang na may kakayanang makarinig ng tinig ni Lord. Magpasakop. Magtuwid kung kayo'y pinapaalalahanan na dapat iwaksing mga bagay-bagay ituwid, hindi kayo magpapakatagal. Ayusin yung lahat because your inheritance is the body change.
Yun ang pinakamahalaga sa'yo. Pag merong mas mahalaga sa'yo kaysa rito, hindi ka masasama rito. Ano na, para ayusin natin ang ating paningin, ang ating focus. Samba, okay lang mag-aral. Meron kang karir, okay lang karir, pero tiyakin mo na hindi yan nauuna dito sa ating pinag-uusapan. Meron kang magandang pamilya, meron kang, that's good. Kaloob ni Lord sa yan, pero huwag mo hayaan na yan ay mauna dito. Yun lamang na naglagay nitong rapture sa unahan nila at pinaka-importante sa lahat ngayon, ang tunay na masasama sa rapture. Kaya nang-aral ako na magbantay kayo, huwag niyo hayaan na lahat ng klase ng alalahanin o salita o kaisipan ay pumasok sa inyo na magdidistract sa inyo doon sa inyong pag-aabang. Pagpapalit ng katawan, dapat maging unadulterated ang pananampalataya. Malinis, nakafocus, sakdal na pananampalataya. Hindi na babahira ng anumang alalahanin o anumang pagdududa. God help us. Dear Jesus, Panginoon, thank you for the comfort of your word. Panginoon, alam ko sa iba, this is very elementary. Nabasa na nila, napakinggan marahil, nabasa na ilang beses, pero may kung ano sa pangangaral, Lord. Tinakda mo ng mga katotohanan ito'y sambitin sa likod ng pulpito at sambitin ng mga pinili mong mga ngaral. Kaya yun ang parahan ng pagkakaloob mo ng pahayag sa iyong mga anak. Kailangang may mangaral ng napapanahong mensahe. Pangaral ang hiwagang pinahayag sa panahon nila sa mga taong pinili sa panahong yun. And we're exactly that, Lord. That's the setup, Lord. That's the setup. Nandito ang mga pinili mo. Narito ang mensaheng nilaan mo para sa panahong ito. It's a rapturing message, Lord. There's a rapturing grace in the Word. Father, hindi kailangan Lord, mangaral ako ng mahabang-mahaba. There's power in that Word. Para sa mga nakatakdang malinis at maihanda. Lord, they're being cleansed, they're being strengthened. There's a rapturing faith that's coming that will give supernatural strength, Lord, to your people. I believe that, Lord. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat, ang salitang ito, buhay ng iyong mga anak. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's just praise Him. Let's just thank God for His Word. Just appreciate His Word this morning. Amen. Nangusap na siya. Nagsalita na siya sa inyo. Kayo naman ang magpuri sa Kanya ngayon. Kayo naman ang mangusap. Appreciate niyo siya. Make love with Him this morning. Hallelujah! Thank you for your words of comfort. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Let that strength flow, Lord. As the prophet has spoken, a supernatural strength will be given to your bride. As they listen and receive this revelation, Lord, ayaw mong dumali ngayon yung supernatural strength na yun sa buhay ng bawat isa. That they become victorious in their own individual walk with you, Lord. Their own individual battles, oh God. Let that strength flow, Lord Jesus, I pray. Let it flow, Father, I pray. Grant it, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let that healing strength flow. Let that comfort flow, Lord. Let that cleansing power flow, oh God. Lahat ay narito, Panginoon. Tinipon lahat, Lord, ng blessing mo sa huling mensaheng ito, Ma. And it's all there, Lord. It's all there. Rapturing faith is flowing, Lord. Let them receive it now. Give them faith. Help our unbelief, oh Lord. Dagdagan mo ang aming pananampalataya.
Oh, how we need it, Jesus. Cleanse us from the cares of this world, Lord. Mga bagay na nakakahadlang, Lord, para maging malinaw ito sa aming harapan. Help us, Father. We need you. We need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Yes. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Yes, Lord. I lift my Lift my hands, Lord. bow my knees On my knees. to worship at your throne. Oh, yes. I need you, Lord. Thank you, Lord. Have thou. I need you, Lord, right now. Let's all together now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our We lift our hands, Lord. bow our knees Our knees to you. worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord. Let's sing it all together now. Let's just worship Him. We need you, Lord. We need you, Lord, right Ginawa mo, Lord, ang mga anak mo. need you, Lord. We need you. We need you, Lord, right now. We lift our hands and bow our knees, Oh, to worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. oh, We need you, Lord. We need you, Lord, right thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. We love you, Jesus. We honor you. Brother Nemi, ano mo kami sa panalangin na pagtatapos natin gawain. Continue to worship Him. Love Him. Hallelujah. Sambahin natin ang ating Diyos. Yes, Lord. Magpasalamat tayo sa Kanya. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Thank you, Jesus. Makapangyarihan na nagbabago ng ating buhay. Isang patunay na tayo ay Kanya na. Oh, purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Narito ang aming mga puso, Panginoon, na nagmamahal sa iyo. Nananampalataya, Panginoon, sa mensahe sa huling panahon na pagkain tunay na tinapay para sa katawang makalangit. Oh, dakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ating Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Maraming salamat sa mga pinili mo, pinagpahayagan mo, pinaunawaan mo, Panginoon. Hindi na makadadaya, makapaglilin lang ang kaaway, sapagkat malinaw, Panginoon, ang iyong mensahe, malinaw ang iyong salita. At kami, Panginoon, ay umaasa sa katawang makalangit. Salamat sa mga oras na ito. Narito kami sa iyong presensya, sapagkat tinawag mo na kami. Narito kami, Panginoon, na parang nasa langit, Panginoon, dahil sa iyong salita.
Dahil ikaw ay buhay na nasa amin, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan na ito na isang sandali, Panginoon, ay papalitan mo kami. At ngayon pa lang, Panginoon, ay meron na kaming buhay sapagkat narito ang bagong buhay na nagmumula sa iyong mga salita na aming pinapakinggan, na aming kinakain, Panginoon, pinagsasaluhan. Salamat, O Lord, sa pagdaloy ng iyong kapahayagan, sa iyong masaganang biyaya, sa iyong lingkod at sa mga tinawag mo na narito ngayon, Panginoon. Gamitin mo kaming ilaw, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang ang aming mga mahal sa buhay ay makakita ng liwanag, makabasa ng aming mga buhay upang sila'y sumampalataya na ikaw ay nasa nubya mo, Panginoon. Sa anyo, Panginoon, ng iyong mga lingkod ay narito ka na, Panginoon. Sa anyo ng iyong nubya ay narito ka na. Sa ulap na ito, Panginoon, nasa ulunan ng aming propita ay narito ka na, Panginoon. Kami nagtitipon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. At ito, Panginoon, ay panatilihin mo sa aming puso na nag-aalab upang kami ay patuloy na naliligayahan, patuloy na nasisiyahan, Panginoon. At malimutan na namin ang mga problema sa mundong ito. Malimutan na namin ang buong sanglibutan na ito. At matuon na ang aming pagtingin sa iyo, Panginoon. Matuon na ang aming pag-iisip sa mga pagmamahal namin sa aming mga kapatid. At kami magkaisa ng lubos, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa lahat ng bagay. At tanggapin mo ang aming papuri, ang aming mga pasasalamat. Tanggapin mo higit sa lahat ang bawat isa. In Jesus' name! Hallelujah! God bless. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you. See you in the rapture. See you in the rapture. We shake hands one another. To one another. God bless you. God willing, tuloy natin Wednesday ang ating pagtalakay. I'll see you at that meeting in the end. There with our blessed Savior, we'll live and reign forever. See you in the rapture. Thank you, Lord. To our loved ones, let me say, come the day when our Lord shall come again to take his waiting bride away. So get ready now to meet him with hallelujah, greet him. I'll see you in the rapture, some sweet day. Oh, I'll see you